Okay, good morning po sa inyong lahat. At sa umagang ito, meron akong tampok na video sa inyo. Sabi ni Cynthia Salan, good morning Brother Jando at sa lahat ng manonood. God bless po sa lahat. No? Nandyan sila sa ating programa. Ito naman si Nelson Sabillon. Ota chiki, nas chiki, chiki. Ha? Nasi chiki, chiki. Si Nelion Sabillon, hi bro Jandog, maing adlo kanimo gikan ni bro Nelson, ug save the member din sa Barangay Bansa, Butuan City. Si Shipra Kanama, good morning po. Ayan, okay, so sa lahat ng mga nakaantabay dyan sa ating live, good morning po sa inyong lahat. At ngayong umagang ito, may tampok akong video. Ang tampok kong video, yung nangyari sa nung kahapon ito. May biglang tumawag sa akin at feeling magaling. Duda ko MCGI member to eh. Duda ko MCGI member to kasi dalawang beses na kami nagkatalakayan, pero nung una sa chat lang yun, sa chat. Inibitahan ko siya pumasok sa live, ayaw niya. So, naisip ko tawagan siya, hindi ako nagla-live para hindi niya mapansin na nire-record ko siya. Ngayon, ito na ngayon. Ano nangyari? Nakipagtalakayan siya about sa Holy Week. Holy Week. Pakinggan ninyo ito ha. Magandang talakayan to eh. Mag-i-enjoy kayo dito sa kakapanood. Narito po ang naturang video. Play ko na po sa inyo ha. Okay. Hello bro, manas ka malaman bro? Gustong itanong sa'yo Ano yan bro? at kumpirmahin nga. Kasi yung araw ng pagkamatay ni Kristo, ayon sa paniniwala at ng Katoliko, Biyernes, tama? Biyernes bro, ayon sa Tama Biblia. ba? Biyernes bro, ayon sa Biblia bro. Biyernes? O ayon sa Biblia, Biyernes. Biyernes, ano? So, naniniwala ka ba doon sa, gusto ko lang kumpirmahan din, kung naniniwala ka doon sa sinasabi sa talata ng Biblia na 3 araw at 3 gabi si Kristo mananatili sa libingan, tama ba yan? Yes bro, at ang katuparan niyan bro, 3 araw lang bro. Wala yung 3 gabi. Yun na nga, ang meaning niyan 3 araw, 3 gabi is 3 araw. Yun ang meaning niya. Oo nga, ibig sabihin, to be specific, sa loob ng sa loob ng buong araw may 3 gabi at 3 Ay hindi, araw. mali, Yung araw, mali, yung mali. liwanag. Pag sinabing pag sinabing 3 araw, counted na yun dong gabi. Hindi gaya nung Kaya nga, yun ang counted na doon yung halimbawa si Kristo ay namatay sa Biyernes ng hapon. Nilibing siya, di ba? Biyernes ng hapon nilibing siya. Nasa ilalim siya nasa lupa na siya ng gabi, di ba? Pero nang siya nasa lupa na ng gabing yun, counted na sa gabing yun yung araw. Counted na. Isang araw. Tapos isang araw na yun, ano? Tama ba? Yung ang counted na sa gabing yun ang araw. Counted na sa gabing yun ang araw. So ibig sabihin bro, ibig sabihin yung paglubog ng araw ang bilang ng mga Hudyo na panimula ng Hindi araw. bro. Hindi ganyan. Paglubog na ng araw na yon, nilibing si Jesus, counted na doon yung umaga, yung araw at gabi. Kahit gabi, isang araw na yon. Isang araw na yon, Biyernes, isang araw na yon, isang araw at isang gabi. Yung Biyernes na nilibing siya, isang araw na isang gabi na yun, kasi yung isang araw at isang gabi, counted yun ng 1 day. Counted yun. Sige, sabihin na natin, isang araw na yun, counted na ng isang araw at isang gabi. Okay, isang araw, isang buong araw. So hindi batayan, ng Sabado ng hapon. Hindi batayan ang oras, hindi batayan ang oras. Ngayon, pagka Sabado naman, Sabado ng umaga at ng hapon, ikalawang araw na yon. Ikalawang araw, sakop ang araw at gabi. Ganon. So bali Sabado ng gabi, ng hapon, yun ang
buong araw ng ikalawang araw, tama? Buong araw. Yung Biyernes din, buong araw din yung Biyernes. Buong araw na rin yun. Consider na yan, oh. Sige, consider Oo. na yung Biyernes, isang buong Tapos, araw. tapos Tapos yung, yung Sabado, yung Linggo, ikalawang araw na, ano? tapos yung Linggo, madaling araw siya bumangon. Di ba? Oh. Sa madaling araw na yun, counted na yun doon yung gabi. Doon ako nalilito, bro, doon sa ganun. Huwag kang malito, Kasi- bro. Bro, wag kang malito, bro, kasi may witness, bro. May eyewitness, kaya wag kang malito. Hindi, wag mo na, okay, sige, kung may eyewitness. Kasi bumabase muna ako doon sa, kung ano yung nangyari kay Jonas, kasi yun ang aking Bro, sinasabi ng ang Biblia, ang problema na kasi kung ganito. gaano, Ah. di ba na bro, na kung gaano si Jonas na natili sa loob ng tiyan ng isda, ganun din ang anak ng tao. So literal, na 3 araw at 3 gabi, o 3 araw si Jonas sa loob ng tiyan. So therefore, ang pagkaintindi ko ay si Kristo dapat talagang ganun din kasi ayon ng yun ang Mali. sinasabi. Mali. So pagka Mali ka, mali bro. yung talata. Hindi, Hindi, mali yung unawa Mali. mo. Mali ang gusto mong ano kasi nag-i-interpret ka eh. May Hindi, yung ba araw at wait lang, bro. Yung ba, tanong ko lang, bro, Nag-i-interpret yung ba ka. 3 gabi, literal ba yun o hindi? Bro, Doon kayo bro, nangyari. ang sabi ko, nag-i-interpret ka. Kasi Hindi ako nag-interpret. wait tumahimik. Wait lang muna. Natutulat eh. Ang gusto mo kasing mangyari, kung ano yung eksaktong nangyari kay Jonas, eksakto rin yung mangyari kay Jesus. Ayun na Oh, sinasabi ngayon. ng Biblia eh. Ngayon kung iniinsakto mo yung dalawang yung unawa mo sa nangyari kay Jesus at sa ano kay Jonas, magiging disagree ka sa eyewitness mismo. May eyewitness eh. Pero yan ang problema nyo ngayon. Kasi sinasabi ng Biblia kung Ay. paanong si Jonas. Paano ngayon yan? So, ganun din ang anak ng tao. So therefore, pareho. ibig mo bang sabihin na paano ngayon yan, bro? Yung conclusion mo against sa nakakita. Paano ngayon yan? Anong sasabihin mo? Anong nakita? Biblia kasi ang aking batayan. Anong nakita? Anong eyewitness? May nakakita, hindi mo nabasa si Maria Hindi Magdalena, hindi si yung kanya Maria. ng o yung anghel. Hindi si Maria, hindi yung anghel. Hindi nga, kaya tinatanong ko sa'yo kasi kaya nga ako. Sige, babasa tayo. Sige, babasa tayo, bro. Mas maganda kasi kung babasahin natin. May Biblia ka dyan? May Biblia ka? Wala. Sige, sabihin mo kung anong talata. Meron ako kasi sa cellphone. Babasahin Bubuksan natin. ko lang. Sige. Ating babasahin yung yung nasa Lucas 24. Pabasa lang tayo, bro. Sige, basa. Kasi Okay. nando kasi yung eyewitness eh. Wait lang nga, buksan ko muna Bible ko rito ha. Yan lang. Anong talata, bro? Lucas 24. Magbasa lang tayo ng talata, oo. Kasi lahat ng dating daan kinokontra na ito eh. Lahat ng dating sige. daan kinokontra na ito kasi mas inuuna nila yung kanilang interpretation Basta sa Biblia, mababasa. Hindi ako kontra. Sige, babasa tayo. Lucas. Titingnan ko yan ngayon kung kukontrahin mo ba. Tingnan natin yung kukontrahin mo ba. Okay, dito tayo ngayon sa anong version na ginagamit mo? Anong version ginagamit mo? Anong version na ginagamit mo? Ha? Ang dating Biblia, 1905. Ang So, dating Biblia ang dating Biblia, 1905. ang ginagamit mo. Para sa akin Sige, punta ako doon sa... mas maganda yung mas maganda yung ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos kasi mas malinaw ang salita ng Diyos. Mas gusto ko yun kasi mas malinaw siya. Hindi, sige, basahin mo lang kung pareho yung nakasulat. Okay, walang problema. Ito. Sabi dito sa Sige, basahin mo. Mateo 24:1, Lucas 24:1. Lucas 24:1. Lucas 24. Sabi dito, madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na... Bro, stop kita kasi mali nakasulat dito eh. Hindi ko alam kung alin ang tamang translation kasi walang nakalagay. Bro. Nakalagay dito sa uno, yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang Bro. kasaysayan. Ito may Lucas... mali ako. 24:1. Okay. Datapwat ng unang araw ng sanglinggo. Yan, okay, tuloy mo. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila.
Nung dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan. Ito ay nangyari sa madaling araw ng linggo. Okay. Tama. Kaya pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Hesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla sila nakakita ng dalawang lalaking nakasisilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. So ito ay nangyari sa araw ng linggo. Okay? Ng araw. So, Tama. Sige. tatalon tayo doon sa doon sa verse 13. 13. 13. Sabi sa verse 13, nang araw ding 'yon, anong araw 'yan? Linggo yung sinasabi, linggo. Nang araw ding 'yon, may dalawang tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus. Ang nayong ito ay mga 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na yun, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. At tanong bro, anong araw sila nilapitan ni Jesus? Same day ang sinasabi doon sa sabi mo, same day, linggo. Linggo, okay. Tama. Linggo. Next. 16. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Ano ang mga nangyari? Sumagot sila, ang nangyari kay Jesus sa taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao, at pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya na... Wait lang. Okay, nakukuha ko na yung sinasabi mo na pinapatunayan ng Biblia sa Lucas 24:1 at yung sumunod na supporting verse na 13, ay sinasabi dito patotoo na si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa araw ng linggo. Di ba? Yun ang nabuhay siya sa araw ng linggo. Tapos nilapitan sila ni Jesus. Kinausap sila. Ang sagot nila ganito, verse 20 na ako. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pare upang mahatulang mamatay at ipinako siya sa cross. 21. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Tama. Hindi ako tutol, bro. 3 araw na yon. 3 araw ng ngayon. linggo. Ngayon, 3 araw na yon. 3 araw na yon na. 3 araw ng linggo. Hindi ako tutol Tapos, doon. Linggo, wait lang. 3 araw. Wait lang nga. Nung 3 araw na yon, linggo, nagpakita si Jesus sa kanila, kinausap sila. Kung 3 araw na yon, nang si Kristo ay nagpakita din muling nabuhay, anong araw siya pinatay? Kaya nga, ang mangyayari dito, sa 3 araw yung linggo, bibilang tayo pabalik. Kukumputin natin kung anong araw siya dapat mamatay. 3 araw, linggo. Sabi ng Panginoon, ng Diyos, na kung ano ang nangyari kay Jonas sa loob ng ngayon, wait lang, kasi tutugmain ito sa dalawang saksi. Dalawang saksi ko rito, dalawang eyewitness ko rito eh. Yung saksi mo yung sabat yung dalawa. saksi mo eh. Hindi sabat. Hindi sabat. Dalawang tao ang saksi ko, dalawang tao. Writer ng Biblia mismo. So, dalawang tao ang saksi ko. Unang saksi ko, si Lucas. Sinabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon, buhat ng pinatay si Jesus. Hindi ako tutol dyan. Ngayon. Kung ang 3 araw, linggo, ang ikalawang araw, Sabado. Diba? Kaya nakukwentahin natin. Ayan na nga. Wait lang, tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Huwag mo munang kontrahin. Mamaya ka na kumontra kapag nailabas ko na yung aking ebidensya. Okay? Yung pangalawang witness mo. Sabi dito ni Lucas
na kinausap siya ni Cleopas, sinabi ni Cleopas, ikatlong araw na ngayon buhat nang pinatay siya. Sangayon ka, nangyari yun sa, sangayon ka, nangyari yun sa araw ng linggo. So kung Malinaw na yun sa akin, kung araw ang ng linggo, ikatlong araw. ikatlong Malinaw na araw, yun. linggo. Ang ikalawang araw, Sabado. Ah. Ang unang araw, Biyernes. Di ba? Biyernes. Sige, okay. Wait lang, Yun kasi ang- di ba? Di ba ako tapos eh? Sige. Ah. Hindi, kasi Ikatlong, kinukwenta mo na agad kung sa ganun, ganun pita. Yun naman talaga sa, Basahin mo muna yung pangalawang witness. yun ang sinabi ko kanina, di ba? Na yung isang araw, bahagi na yun ng gabi. Buong araw na yun. Ngayon, ikatlong araw linggo, ikalawang araw Sabado, unang araw Biyernes. Doon ako sa isang saksi ko pa. Na? Ito isang saksi ko Sige. pa si Apostle John. Gagamit ako ng Biblia na Good News Translation. John chapter 19 verse 31. Ang sabi Alam mo na ganito. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday. And they did not want the bodies. Sandali, Bro, nagbabasa ako ng Good News Translation. Kung gusto mo tutulan, basahin mo ang Good News Translation. Okay? Hindi, kasi Tumahimik ka. Nag-aalburuto ka na eh. Baby, nabasa akong translation. Kung kukontrahin mo ang translation ko, maghanda ka ng translation binabasa ko. Okay? Hanapin mo sa online yung translation na ito. Sabi dito, wag ka muna mag-alburuto. Ito ha. Sige. They requested this because it was Friday. Ayan ha. It was Friday. And they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Sabi ni Apostle John, they requested this because it was Friday. So sa Friday pala siya pinababa sa cross. Sabihin, Friday siya nang pinako. Nung namatay, Friday. Tapos sabi naman ni Lucas, na sinabi ni Cleopas, ikatlong araw na ngayon, buhat nang siya'y pinatay. Nabuhay siya ng linggo, namatay siya ng Biyernes. Sumaliwanag ang ebidensya ko. Ngayon, kontrahin mo. Doon sa binasa mo, doon sa translation nyo, siyempre kayo yung Hindi amin translation yung Good News, hindi amin 'yan. Wala akong binasang Catholic Bible, ang binasa ko puro Protestant Bible. Hindi, ito. Ang nakalagay kasi dito sa aking Biblia na binabasa o nababasahin ko, ang sinasabi dito ay ganito. Ano? Preparation. Preparation. Babasahin mo dyan, preparation, ganon. Preparation mababasahin mo? Sa krus, Sabat, sapagkat dakita ang araw ng Sabat na yaon, Bro, sa- bro, Pilato. Sa King James bro, preparation ba yan bro? Preparation? Mga tayong bilaya. Ano na? Sa English niyan, preparation ba yan? Yung binabasa mo? Sa English ba niyan, preparation yan? Paghahanda? Paghahanda ba? Paghahanda? Yes. Ngayon, i-search mo, bro, i-search mo bro, anong araw ang preparation day? I-search mo ngayon. Sige, go. Ngayon, itutuloy ko dito sa ano. Sige bro, i-search mo bro, para malaman kasi sa akin kasi Friday, sa'yo paghahanda. Para malaman natin ang ebidensya, i-search mo ngayon kung anong araw ang preparation day. Search mo ngayon. Sige bro, go ahead bro. I-search ko sa Google? Search mo ngayon. Para may batayan tayo. Hindi, kasi paghahanda, I-search mo nga bro. preparation. Ngayon, I-search mo nga bro, anong araw ang preparation day? I-search mo anong araw ang preparation day. Search mo. bro, hindi ako pwede, alam mo, ganito. Wala, Ano, hindi tayo magkakaintindihan dito.
Hindi, may pakinggan mo muna. Hindi, ako. i-search Paano mo, ba? bro. Sabi- Gusto ko, i-search mo ngayon. Kasi- Gusto ko kasi, bago mo kontrahin, mag-research ka muna. I-search mo anong araw ang Kaya nga, preparation day. Sige, i-search mo ngayon. Huwag ka mag-interpret, i-search mo. Baka mag-interpret, di ako tatanggap sa interpretation mo. Hindi nga. Mag-research ka! Mag-research ka! Wala Anong akong- araw ang preparation day? Mag-research ka. Pakinggan mo muna yung sinasabi ko bago yung sinasabi mo. Kasi natapos ka na yan, no? Ang sinasabi ko dito yung binabasa ko. So, then, Sa binasa mo, preparation day, hindi ba? Sa binasa mo, preparation day, hindi ba? ang binasa mo, yung preparation. Anong araw preparation day? Mayroong takdang araw. Anong araw preparation day, bro? Ngayon, Hindi, bro. Kaya ako, sa aking paniniwala kasi ganun. Hindi, wag ko yung paniniwala mo. Ayaw ko yung paniniwala mo, bro. Ang gusto ko lang reality. Bro, ayaw ko yung paniniwala mo. Ang gusto ko reality. Bago ka kumontra, mag-research ka muna. I-search muna ngayon, ano ang araw ang preparation day? Sige na. Nakalagay sabat. Sige na, bro. Bro, mag-research ka muna, bro. Anong araw ang preparation day? Kasi ang sa Bro, wag ka munang mga tuwiran. Na pinagdiriwang ng mga Hudyo. Bro, wag ka munang mga tuwiran. Sabat ang kanilang pagdiriwang. Bro, wag ka muna mga tuwiran. I-research mo muna kung anong araw ang preparation day bago ka mga tuwiran. I-search mo muna anong araw ang preparation day. Oh, I-search ko, i-search ko. oh. Anong araw ang preparation day? Question ako dito. Sige na, i-search mo. Ako kumontra. Puro ka kontra eh. Hindi ako sa akin, siyempre yung paglilinaw, and then kung meron ako nakikitang pagkakaiba, doon ako nagsasalita. Sinasang-ayunan nga kita sa mga binasa mo eh. 'Di ba? Hindi ako puro kontra. Dali, sinesearch ko kasi, yan. Sinesearch natin. Susunod. Ayun, nakalagay, Good Friday, no? Good Friday, Biyernes Santo. O Biyernes, yun daw ang nakalagay doon sa paghahanda. Kasi, sabi ko nga Okay, sa'yo, Biyernes. kung ang, diba pakinggan muna ko bro? Tama o, Biyernes na nakalagay. Doon sa Google, ano? Ngayon, kung Google ang susundin ko, hindi na tayo magtatalo. Bakit? Kung tunay na simbahan lang o na iglesia, kung ano yung tunay Wala na na, simbahan bro. mo, Talo ano ka na, yung bro. tunay, makikita mo na O, talo ka na, bro. Katolik ang nakalagay, pero hindi batayan sa Sige, para sa iyo, anong araw ang preparation day? Para sa iyo, bro. Bro, para sa iyo, bro, anong araw ang preparation day, bro? Yan, 19th century, lumabas lang ang Google, Bro. 19th century. Bro, para sa iyo, bro, anong araw ang preparation day? Informasyon na ipinapasok, wag yan ang maging ano mo, wag Bro. yan yung batayan mo. Yung Bro, Google. para sa iyo, bro, anong Ano yan? araw ang preparation day? Para sa iyo, anong araw ang preparation day? Ang preparation day na nakalagay sa Biblia, bago ang Sabat. Anong araw yan? Anong araw yan? Anong araw yan? Ngayon, Anong araw yan? Anong araw yan? Anong araw yan? papatakyan bro. Papatakyan ng maaring Miyerkules. Saan referensya mo? Saan ang referensya mo na Miyerkules? Ay, nasa Biblia, yung nakasulat. Hindi, saan? Wala. Yung sa aking Biblia, Friday. Sa'yo, nagbigay mo ako ng Biblia, nakalagay Wednesday. Kaya nga, Ay, kung hindi. titingnan mo Ayoko. kasi, Ayoko. Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi pwede yung ganyan. Kukwentuhan mo ako. Mag-i-interpret ka, papatanggap mo sa akin interpretation mo. Mali yan. Ako nga, naglabas ako ng ebidensya ko eh. Dapat yun ang gawin mo. Kung sabihin mo Miyerkules yan, nasa ng ebidensya mo Miyerkules yan. Sige, labas mo. Kaya nga kukwentahin natin. Hindi, wag kang magkukwenta. Interpretation mo yan eh. Basa. Wag magi-interpret. Nagi-interpret ka eh. Ako, may ebidensya ako eh. Preparation day, Friday eh. Ikaw, maglabas ka. Saan mo nabasa na encyclopedia o Greek Bible Dictionary na ang preparation day ay Miyerkules? Sige, labas mo. Araw ng Sabado. Hindi. Wag kang magdaldal dyan. Ebidensya ang gusto ko, ebidensya. Sige. Hindi ako tatanggap ng daldal mo, ebidensya. Sabi ko sa Biblia, Hindi, wag. Puro daldal eh. Ayoko yung daldal. Ang gusto ko, ebidensya. Ilabas mong ebidensya mo na ang preparation day is Wednesday. Huwag yung ikaw yung gumagawa. Self-serving ginagawa mo. sabi ko nga sa'yo, pagkaaral eh. Ay, wala. Hindi kita pakikinggan.
Hindi kita pakikinggan kung puro ka lang daldal. Hindi ako tumatanggap ng kwento, bro. Sensya ka na. Hindi ako tumatanggap ng kwento, hindi ako tumatanggap ng haka. Ang gusto ko, fact. Ayoko yung daldal. Ayoko yung kwenta. May dalawa akong witness eh. Mababasa letra por letra. Tatapatan mo lang ng kwenta-kwenta mo, sarili mong kwenta. Ayoko yung ganun. Labas mo na yung ebidensya mo na ang preparation day is Wednesday. Sige na, go ahead. Ay base lang sa mga Wala to. Walang kwenta pag-uusap to, bro. Bro, walang kwenta pag-uusap to. Tigilan natin, bro. Ayaw mo eh. Dadahilan ka sa akin, ang gusto ko ebidensya, dadahilan ka eh. Ang gusto ko, kung gusto mo ng talakayang banggaan, labas mong ebidensya mo, hindi puro daldal. Daldal ka ng daldal dyan eh. Basa muna. Basahin mo muna na ang preparation day is Wednesday. Sige, go. before Sabbath. That's Hindi yung, wag kang magkwento. Wag kang magkwento. Ayoko yung kwento mo. Ang gusto ko, ilabas mo ang ebidensya mo, mababasa natin na ang preparation day is Wednesday. Sige na. Hindi na kita naririnig. Putol-putol ang boses mo. Wala kang kwentang kausap. Puro ka daldal, puro ka haka. Ayoko yung haka. Ilabas mo ang ebidensya mo. Saan mo nabasa na ang preparation day is Wednesday? Sige na. Ang tinanong mo sa akin sa anong land? Saan mo nabasa na ang preparation day is Wednesday? Wala sa Biblia yan. Walang Bible translation nagsasabi na ang preparation day is Wednesday. Kaya saan? Maghanap ka ng ibang libro. Wala sa Biblia yan sinasabi mo. Sige, maghanap ka ng ibang libro na preparation day is Wednesday. Sige, go. Wala. Sige na. Bro. Sige na. Kung yan din ang batayan mo. Wala na. Bro, tigil na bro. Wala kang kwenta, bro. Walang kwenta pag-uusap sa'yo, bro. Hindi ka naman nagbibigay ng sagot, eh. Puro ka lang naman alibay, eh. Huwag ka mag-alibay. Basa muna. Magbasa ka muna bago ka kumontra. Sige na. Basa muna. Prove muna. Wag puro daldal ginagawa. Prove muna. Sige na. Dito, babasa. Sige, basahin mo. Preparation day is Wednesday. Sige, basahin mo. Hindi, walang Wednesday. Wala pala eh. Ayun, maliwanag na wala. Ang nabasa mo, preparation day, Friday. Ayun yun. Paralo na ako doon. Ibang issue naman, bro. Talo ka na, bro. Ibang issue naman. Tanungin mo na kita. Hindi, natalo ka na. Ibang issue naman. Ano ka ba? Tanungin mo na kita. Anong tanong mo? Hindi. Di ba sa Hudyo, ang unang bilang nagsisimula Hindi sa nga yan ang araw, batayan, ang bro. unang bilang ng araw. Hindi nga Tama, bilang ang batayan. Hindi bilang ang batayan. Ang bilang ko, Tanungin mo yung na mga kita. nakasaksi. Tama, mali. Hindi ba Mali, totoo na sa mga Hudyo? Mali nga yung Ang batayan unang mo. araw, nagsisimula Bro, sa paglubog. Stroman pala siyan. Stroman pala siyan. Hindi yan ang batayan ko. Ang batayan ko, yung mismong nakakita. Kasi nag-i-interpret ka dyan, yung interpretation mo naman, hindi tugma sa nakakita. Ayaw kitang paniwalaan. Kahit na ano pang interpretation ng gawin mo, pag hindi na tumugma sa nakakita, hindi na ako maniniwala. Mas maniniwala ako sa aktual na nakakita kaysa sa'yo. Ay nagbabasa ka lang, nag-i-interpret ka lang. Ako maniniwala dyan. Sige na, tanong ka tungkol sa panindigan ko, doon ka magtanong. Hindi ganun ang ano ko. Wag ganun. Strawman fallacy yung ginagawa mo eh. Huwag kang mag-strawman fallacy. Kung ano yung tinindig ko, doon mo ko tanongin. Sige, go. Babasahin ko nga sa'yo ang batayan. Hindi. Tanungin mo ko, batay sa tinindig ko. Ano no? Tanungin mo ko, batay sa tinindig ko. Huwag kang magtanong lang hindi ko tinindig. Timer show, I forgot how to time. Hindi ako nagtatanong sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Sabi mo, magtatanong ka. Hindi kanina nagtanong na ako. Ngayon? Tanong ako sa'yo kanina. Wala ka ng tanong. Diba, nagtatanong ko kung tama bang Good Friday. Wala ka ng tanong. Ngayon, para patunayan yan. Hindi, wala ka ng tanong.
Nagbasa ka. Ngayon, Wala, nililinaw hindi, anuhin natin bro kasi ayaw na ayaw ko yung ganitong klaseng usapan, yung parang durobo eh. Yung para bang nasa kanto-kanto lang. Ayaw ko yung ganong usapan. Ang gusto kong usapan, matino. O yung parang durobo, parang kang nasa kanto ka lang, nagkikipagtalakayan sa kanto. Ayaw ko yung ganon. Hindi ako ganong uri ng level, bro. Ang gusto ko, paligipagtalakayan ka sa akin, dapat may batayan. Biblia man o referensya, basta may batayan. Sigurado ako, wala sa Biblia yan, yung preparation day is Wednesday. Alam kong wala sa Biblia yan. Kaya hanapan mo, basahan mo ko ng reference na nagsasabing ang preparation day is Wednesday para matanggap ko yung ano mo, yung reasoning mo, para maganda yung ating laban. Huwag mo kong daldalan nang wala kang pinapakitang pruweba kasi hindi ko tatanggapin yan kahit na anong idaldal mo pa dyan. ko, na gusto kong malaman, ay dapat yun, ipinapaliwanag natin. Ay, Sige na. Bro, wag mo kong kwentuhan bro, ilabas mo yung ebidensya mo. ito nga sasabihin ko nga sa Kwento mo yan eh. kung Kwento mo yan eh. Basahin mo ebidensya mo. Wag kang magkwento. kaya nga, sinasabi ko kasi sa iyo ganito. Saang libro mo nabasa bro? Saang libro mo nabasa na ang preparation day is Wednesday? Natin eh. Bro, Kung saang linggo siya namatay. Bro, wag ka muna magkwento. Bro, wag ka magkwento. Saan mo nabasa na ang preparation day is Wednesday? Saan mo nabasa 'yon? Sinasabi ko nga sa iyo, nalalabas na ang preparation day Wednesday. Wala. Hindi, Bakit? mali. Hindi ang mali. Hindi yan tugma sa Biblia ang binasa ko. Mali yan. Mali yan. Bro, wag ka na mag-effort, bro. Ayoko pakinggan yung kasinungalingan ng aral ninyo. Hindi natugma sa witness ko eh. Yung witness ko, ang nagsabi, Biyernes at Linggo. May witness ako. Ikaw, daldal mo lang. Wala ka naman nung panahong yun eh. Huwag ka na lang mag-effort bro. Kung gusto mo magipagtalakayan sa akin, ilabas mong ebidensya mo. Hindi puro daldal. Ayoko yung daldal. Kayo naglagay dyan, hindi na kasunod. May binasa na akong Bible na sinabi sa Good News Translation, Friday. Sinabi naman sa ibang translation, araw ng linggo. Kaya may batayan na ako. Ikaw pa nag-research dyan. Anong araw preparation day? Friday. Ikaw naman maglabas ng ebidensya mo na ang preparation day is Wednesday. Katoliko. Babasahin ko rin sa Biblia ang Katoliko, hindi na sa binasa mo. Hindi. Ilabas mong ebidensya mo na Wednesday ang preparation day. Yun ang hinahanap ko eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nagbabasa kasi kayo, binibigay mo sa akin yung sarili nyong... Hindi. Kaya kita hinahanapan eh. Hinahanapan kita. Saan mo nabasa na ang Wednesday ang preparation day? Hinahanapan kita kasi sinabi mo yan. Maaring Wednesday. Maaari. Huwag yung maaari. Kung maaari, sabihin, kwento mo lang, interpretation mo lang, wag na tayong mag-usap. Wag na tayong mag-usap bro kasi mag-i-interpret ka eh. Hindi mo ko maloloko bro. Mga ano kayo eh, mahihinang klase kayo sa talakayan eh. Hindi kita niluloko. Hindi mo ko niloloko. Binasa ko lang nga dito eh. It was Friday. Nag-research ka pa dyan. Anong araw preparation day? Sinabi sa'yo Friday. Tapos lulukuhin mo ko Wednesday. Labas mo ng ebidensya. Saan mo nabasa na ang Wednesday is preparation day? Tinatanong kita, yan bang binasa mo lahat ng salin ng Katoliko, ng Biblia? Yan ba nakasulat? Ay, hindi ko naman sinabi na ano. Bro, hindi inconsistent ang inyong salin. ay hindi, sige, kung hindi inconsistent, maghanap ka ng mga libro na nasasabing ang preparation day hindi Biyernes. Sige, go. Para hindi consistent. Muna yung Hindi, maglabas ka ng ebidensya, bro, na ang preparation day hindi Friday. Para sabihin mong inconsistent. Sige, go. Ngayon, tanong ko sa iyo, lahat ba ng salin ng... Hindi yan. Mali. Stroma na naman yan eh. Stroma na naman yan.
Strawman na naman yan. Para kontrahin mong ebidensya ko, maglabas ka ng ebidensya na ang preparation day hindi Friday. Sa paraang yon, makukontra mong ebidensya ko. Sige na. Yan ang strongman policy. Hindi, ikaw yung strawman, lumili ko ka ng ibang issue eh. May sinabi ba ako na kailangan lahat ng translation pareho? Translation nga eh. Kaya nga ako naghanap ng letra por letra para maibigay ko sa'yo tapos hanapan mo ko sa iba. Mali yun. Kontrahin mo na lang ebidensya na ang preparation day is Friday. Yun. Meron mo kasi, maglabas ka ng iyong batayan. Hindi, maghanap ka bro. Mag-research ka sa iba. Mag-research ka sa iba. Ilabas mong ebidensya na preparation day is Wednesday. Yun ang ano mo. Yun ang burden of proof mo ngayon. Sige. Di ba? Kaya huwag mo kong paandahan. Ah. Natatawa ako sa iyo. Ang lakas ng loob mong banggain ako, puro lang naman pala daldal. Huwag mo akong daldala, huwag mo akong kwentuhan. Ebidensya muna. Sige na, ebidensya mo. Saang libro mo nabasa? O saang Bible translation mo nabasa na ang preparation day is Wednesday? Sige, go. Mo. Ang sali ng Katoliko, pati pareho. Hindi. Wala akong ginamit na salin ng Katoliko sa binasa ko. Bro, wala akong ginamit na salin ng Katoliko sa binasa ko. Ang gusto ko gawin mo ngayon, ilabas mo yung ebidensya mo. Nasa iyo ang burden of proof eh. Kaya, kung ayaw mo ng binabasa ko, maghanap ka ng ibang Bible translation na ang nakalagay sa John 19:31 is Wednesday. Sige na. Sa Republic Act, kung ano yung existing Napunta na Republic Act ito. Napunta na Republic Act ito. Ano ba naman? Bro. Bigyan mo ako Bible translation. O, kahit na yan lang, Bible translation. Sa John 19:31 na Wednesday ang mababasa. Yan na lang. ano? Bigyan mo ko ng Bible translation na sa John 19:31 Wednesday ang mababasa. Hindi ka, yan ang strongman policy. Ay, hindi yan strawman. Yan is din strawman. Yan ay pangontra. Yan ay pagtindig sa stand mo na sabi mo, Miyerkules. Kapag nabasa mo na yan, may ebidensya ka na. Hanggat wala kang nababasa, wala kang ebidensya. Kaya kita inihikayat na maglabas ng ebidensya mo eh. Hindi ako tatanggap ng kwento mo. Ebidensya muna. Sige na. Ako, na Biyernes. Tigilan mo. Kasi ang batayan ninyo, Sabat. Nga naman. Ay, mali. Eto, babasahin ko ulit yung binasa ko ha. Sabi ganito. Ang sabi ito sa sa Good News ito sabi sa ang dating Biblia, ang mga Hudyo nga sapagkat nooy paghahanda. Nooy paghahanda. Ano yan sa English yung paghahanda? King James Version. Sabi ganito, the Jews therefore because it was the preparation. O anong araw yung preparation? O Good News Translation tayo. To prove anong araw preparation. Ang sabi dito sa Good News Translation, then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday. Iginigiit mo na mali ito kasi ang gusto mo Wednesday. Ngayon, maglabas ka ng Bible translation na ang mababasa sa John 19:31 ay Wednesday. Kapag nagawa mo na yan, may ebidensya ka na sa kwento mo. Sige, basa muna bago ka magkwento. Basahin ko dito sa King James Version. Okay? English, Tagalog. Babasahin ko. Pag magkaiba nakalagay, Ay, mali. Translation nga, talaga magkaiba yan bro kasi translation nga eh. Iba-ibang translation nga eh. Yung mababasa mo sa ang dating Biblia, mabasa mo sa ang dating Biblia, hindi yan mabasa sa King James Version. basahin ko. Sige na, basa na. Di bro. Walang kwenta kang kausap.
Wala kang kwentang kausap. Hindi ganyan ang pag-ano ng Biblia. Kaya nga translation kasi iba-iba eh. Kaya nga translation. Tapos paparehuin mo. Kung pagparehuin, translation nga ginamit ko eh. Hindi pwede yun. Ang sa akin na lang, ilabas mo ang ebidensya mo na ang preparation day is Wednesday. Yun lang. Patunayan mo. Ay, wala kang pinapatunayan, bro. Dumadaldal ka. Ang gusto ko magpatunay ka. Saan mo nabasa na ang preparation day is Wednesday? Ah, Sige na. speculation nga. Kukwentahin natin. Ay, ala, ayoko dyan. Kukwento-kwenta ka pa dyan, eh, may kwenta na nga. Hindi nga tugma yung kwenta mo eh. Oh, okay, so bro, I think wala ka namang ginagawa, bro. Hindi ka naman nagkikipagtalakayan sa akin. Ang ginagawa na, nagkukwento ka lang naman dyan. Isabihin, wala na patutunguhan to pag-uusap natin. So, itigil ko na lang kasi wala ka naman binabasang ebidensya eh. Sa'yo, magkukwenta ka na naman. Magkukwento ka, magkukwenta. Wala ka naman binabasang ebidensya kaya wala patutunguhan tong usapang ito, bro. Tigilan natin, bro, ah. Bro, tigilan natin, bro, ah. Hindi yung talkal. Ay, wala kang binabasa eh. Nagkikipag ano ka lang sa akin eh. Kumbaga, bardaguhan. Bardaguhan. Ang gusto ko kasi ebidensya eh. Bro, assignment mo na lang yan, bro, for 1 week. Maglabas ka ng Bible translation ng nakalagay sa John 19:31 ay Wednesday para mapatunayan mo yung stand mo na yan nga ay Wednesday. Okay? Okay ba, bro? Okay ba? Sige, bro. Wala patutunguhan to kasi kukwentuhan mo ako tapos yung kwento mo hindi tugma sa binabasa ko. Hindi ko tatanggapin yun. Ano ka ba? Luko-luko. Hindi ko tatanggapin yun. Hindi tugma sa binabasa. Kailangan tugma sa binabasa ko. Oh, tanda mo ha, Biblia ang binasa ko, hindi naman comics yun eh. Maglabas ka ng ebidensya mo. Kahit referensya, binasa mo, preparation day, Friday naman, di naman Wednesday. O sige, kahit nasaan ka maghanap, ikaw na bahala. Ilabas mo lang na ang preparation day is Wednesday. Pag napatunayan mo sa akin na lahat ng sa Napatunayan ko na. Binasa ko na. Napatunayan ko na. Wala na akong problema. Ikaw na lang ang may problema dito. Paano mo papatunayan sa akin ang preparation day is Wednesday? mo, ang pinoproblema mo, yung Wala akong problema, bro. Wala akong problema. Pasensya ka na. Bro, wala akong problema kasi binasa ko naman yung sa akin. Sa Biblia pa mismo. Kung ayaw mong tanggapin yun kasi may sarili kang interpretation, hindi ko na problema yan. Ang sa akin na lang, ilabas mo ang ebidensya mo na ang preparation day is Wednesday. Hanggat wala ka napapatunayan, mag-research ka muna. Okay ba yun? So, end ko na yung call, bro, ha? End ko na yung call, bro, ha? bro. End ko na, ha? Salamat. Wala ka namang ginagawa, eh. Kwento lang naman, eh. Sige, pasensya ka na. Talo ka sa talakayang ito, bro. Wala kang ebidensya. Talo ka. Paalam sa mga talunan. Bye-bye. Mga talunan. Itong mga talunan. Talunan. Kawawa naman yung mga talunan. Hindi nakapagpatunay. Kawawa, mga talunan. Tamo, ako may ebidensya, tatapatan ng kwento. Basa tayo ng mga ano rito, ng mga comments. Sabi dito ni Adolfo Gabato Villacora, good morning bro JD. Ask lang ko, isa ka mortal sin kung wala ka kumpisal sa pari niya, mamatay may impyerno ba? Yes. Yan ang binasa ni Brother Angel sa CCC 1035 yata yon. Hindi ko lang maalala. Mukhang CCC 1035 yun eh. Oh. Sabi naman ni Shipra Kanama, Friday is preparation day. O, tamo? Friday nga preparation day, hindi Wednesday. Ang ginagawa ng katunggali ko, gusto niya na papaniwalain ako sa, sabi niya na papatak sa Wednesday. Kung maniniwala ako na papatak sa Wednesday, sinungaling si John.
Sinungaling si Apostle John. Kung maniniwala ako sa kanya napapatak yan sa Wednesday, sinungaling si Apostle John. Bakit? Si Apostle John ang nagsabi mismo, it was Friday. Ngayon, sasabihin nila ngayon, wala sa ibang salin yan. Ano nakalagay sa ibang salin? Preparation Day. O i-search nyo, anong araw Preparation Day? Lalabas ang sagot, Friday. Walang source na magsasabi na ang Preparation Day is Wednesday. Wala naman nakalagay dyan na Friday. Ano nakalagay dyan? Preparation Day. Anong araw Preparation Day? Pinasearch ko sa kanya. Nang binasa niya, lumabas doon, Good Friday. Kaya ngayon, ayaw na niyang mag-research. Sabi niya, kung maniniwala kung ating batayan si Google, wala na tayong debate. Yun naman talagang totoo eh. Kahit saan ka magtingin, Bible Dictionary o Encyclopedia, yung Preparation Day, Friday talaga yun. Para may ibang Preparation Day. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa next naman na ating babasahin naman itong kay Ramil Batchelor. Sabi ni Ramil Batchelor, huli pero di kulong. Sabi naman ni Nicholas Cali, mahirap talaga bro JD pag sariling interpretation ang batayan ng iyong kadebate. Walang mga ebidensya at reference at di marunong tumanggap ng katotohanan, lalo na't puro kwentong barbero. Correct. Straight to the point. Straight to the point lang yun. Rogelio Elnas, dating daan ba yan? Kasi gano'n ang mga ginagawa eh. Sabi ko na nga pa eh. Nangangamoy talaga dating daan eh. Ayaw niyang umaming dating daan siya, pero dalawa ng talakayan na nangyari sa amin. Una sa chat lang. Kasi ayaw niya pumasok sa live. Nariril-payan ko na lang siya. Ngayon na nangyari, pumasok siya ngayon dalawang tema na napagtalakayan namin, pero the same pa rin turo ni Soriano. Tuturo ko si Soriano kasi na na Wednesday pinatay si Kristo. Ewan ko lang kaya yung kay OGC. Kay OJC, kay Kibuloy, di ko lang alam kung gano'n rin ba turo nila namatay si Christ ng Wednesday. Jim Rosales mo na to, Junior Eli Soriano theory. Talagang theory niya yan. Okay, Alex Diget, may sariling interpretation siya bro JD. Di yan makinig sa iyo, maski may binabasa ka na sa kanya, di maniwala. Yun na nga eh. Nagre-reklamo siya kasi ginagamit ko kasi Biblia Protestante. Sabi niya, basahin mo sa Biblia ang Katoliko. Sabi ko naman, gamit ng Katoliko, self-serving yon. At kaya gumamit ako ng Biblia ang Katoliko, ayaw pa rin maniwala. Ayaw mga maniwala sa Biblia ng Protestante, sa Katoliko pa kaya. Dahil hindi gusto ko, sa Biblia ang Katoliko mo basahin, hindi nga pwede kasi self-serving yan. Sabi naman dito ni Argel Pagara, usap tayo Brajando. Uy, usap daw kami. Wait lang ha. Usap daw kami, sabi ni Argel Pagara. Okay, usap daw kami. Atin try tawagan. Si Argel Pagara. Usap daw kami, sabi niya eh. Okay. Yeah. Usap daw kami, sabi ni Argel Pagara eh. Ba't ayaw na sagutin? Ring na lang ng ring, ayaw sagutin. Ring na lang ng ring, pero ayaw sagutin. Ring na lang ng ring, ayaw sagutin. Ring na lang ng ring, pero ayaw sagutin. Ay nako. Ayan, sumagot na. Hello bro? Hello, Brad. Usap Ay, tayo? Ano ba usapan natin bro? Kanina sana yun, pero ngayon may ginagawa kasi ako. Wrong timing ka naman, Brad. Ay. Sige, next time na lang ulit. Baka mamaya, Brad. Mag-text ako sa'yo mamaya kung anong oras. Mamayang gabi, may live ako alas 8. Ano ka? Sige, mag-text ako sa'yo, Brad. Susunod ng gabi. Oo, kasi hindi mo na ngayon kasi may busy ako ngayon. Sige, siguraduhin mo ha. Baka mag-live ako mamaya, wala ka. Sige, anong oras? Diyan Alas sa Pilipinas, alas 8? Susunod ng gabi. Okay, sige. Sige, itry ko yan, Brad, kasi alas 2 ng tangala yan.
alas 2 yan sa amin dito kasi madaling araw. Pero minsan kasi gising pa ako niyan eh. Pero sige. Alas 2 na madaling araw? Anong Oo, oras dito. anong Kasi oras nasa ano- ngayon diyan? Anong oras ngayon diyan sa iyo? Dito mag alas 6 ng gabi. Alas 6 ng gabi. So alas 11, alas 6, alas 12, alas 7, alauna. Nasa ano kasi ako ngayon, Brad? Nasa Hawaii. Ang alauna dito, alas 8 diyan ng gabi. Hindi, ang alauna diyan alas 7. Alas Dito. 7. So alas 2 dito, alas 8 diyan ng gabi. Alas 2. Alas 2 ng madaling araw na rito. Hindi, ang alas 2 dito, alas 8 ng gabi diyan. Hindi. Alas 2 diyan tapos dito alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. So baliktaran tayo. Bakante Oo. ka na niyan. Bakante ka na Ha? niyan. Alas 8? Oo, siguro maganyang oras, Brad. Ganyang oras, Gabi. bakante ka na o Alas alas 8. 9 pa. Alas 8, mga alas 9, mga ganun. Alas 9, so alas 3 ng hapon dito. Oo. Sige, alas 3 ng hapon. Sige, tawag ko may alas 3 ng hapon. Okay, sige, Brad. Ayan. Para naman hindi siya gigising ng madaling araw para lang makipagdiskusyon. Hindi siya gising ng madaling araw. Ayoko naman siyang istorbohin ng madaling araw. Tulog na siya ng maaga. Okay, ito tayo ngayon lang. Matawagan ako dito, bes. Brad Junre. Anib ni Kibuloy. Okay. So, dito tayo ngayon sa next naman. Ito ay galing kay Nicolas Cales. Sunod step niyan, bro JD, mag-side topic na yan sa'yo. Totoo, nag-side topic nga siya. Sabi niya sa akin, patunayan ko daw yung binasa ko sa lahat ng salin ng Biblia. Kumbaga, gusto niyang ilipat sa akin ang problema niya sa burden of proof. Hindi ko na kailangan pa maglabas ng burden of proof. Alam niyo kung bakit? Nabasa ko na eh. 2 salin pa yon plus nag-research pa siya. Ano yung ikalawang salin nga ginamit ko? Eto, Spanish Bible, traduction en lengguahe actual. Ang sabi ganito, 1931 sa Book of John, sabi ganito, Era viernes, viernes talaga klarong-klaro Era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado. Klaro, magkasunod ang viernes at sabado. Maliwanag na yan, Era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado. Magkarugtong. Ngayon, dalawa na ang batayan ko sa Biblia. Sa referensya, meron akong tiningnan doon sa commentary sa isang Bible scholar. Ito ang sabi ng isang Bible scholar sa sinong Bible scholar ito? Wait lang ha. Silipin ko muna. Sinong Bible scholar ito? Ito ay pulpit commentary. Sino bang author ng pulpit commentary? Sabi ganito, ayan The piercing of the side with its significance the final close of the life of earth. The Jews therefore, because it was the preparation that is the day before the Sabbath. This note of time certainly blends both the synoptists and John in the assurance that the crucifixion took place on a Friday. Straight to the point. Ngayon, may tatlo na akong batayan. Una, Good News Translation. They requested this because it was Friday. Pangalawa, yung Spanish Bible traduction en lengguahe actual. Era viernes.
O, era Viernes. 3 na. Meron pa akong isa. O, meron ba? Sino yung ika-4 na batayan ko? May mga pre-ba na ako eh. May 4 na batayan ako inilabas na ang preparation day is, yung search niya. Yung siya mismo ang nag-research. Search mo dyan, anong preparation day? Sabi niya, Good Friday. Ano daw? Good Friday. Ano yung Good Friday? Sabi niya, Friday, Biyernes. O, 4 ang ebidensya ko. Una, Good News Translation. Pangalawa, yung binasa niya sa Google, nag-research siya. Pangatlo, itong Bible scholar na ito. At pang-4, yung 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 pang-4. Oh, basta 4 yung ebidensya binigay ko sa kanya. Tapos siya, ni isa, wala pang binabasa na Wednesday ang preparation day. Kaya ang gusto kong, nasa kanya ang burden of proof, inililipat niya sa akin, sa umignan ng sabihin niya sa akin na patunayan ko raw yan sa lahat ng Catholic version. Wala ko sinabing ganun. Diba? So, ako yung binibigyan niya ng ng ipot sa ulo. Hindi pwede yon. Hindi pwede yon dahil siya yung kumukontra, dapat panagutan niya yung sinabi niyang yon. Hindi pwede maniwala ko sa kwenta niya kasi yung kwenta niya salungat sa sa sinabi ni Apostle John. Hindi ako tatanggap ng kwenta niya. Okay, so basa pa tayo ng comment naman dito ulit sa mga nanood sa atin sa live. Bro, nabasa ko. Dito Bible 1931 Bernes Pangandam. Bobas Bensolan. Sendan mo ako niyan, bro. Pang-5 ebidensya na yan, bro. Okay, guys, laway puhunan ni Pastor. Senas Thomas ayaw tanggapin ni Sulpot brother ang Friday. Gusto niya yung haka na Wednesday. Tapos sinabi po niya yung ginamit ko daw fabricated. Ang tawag daw doon fabricated evidence. Hindi fabricated yun kasi hindi ko naman gawa-gawa yun eh. Fabricated kung ako lang ang gumawa. Yun ang fabricated evidence kung ako lang yung gumawa.